Oras po natin, 6 na minuto na makalipas ay ika-9 na umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po na umaga mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Aba kung kayo naman po ay walang gagawin ngayong umagang ito, sumali na lang po kayo dito sa kwentuhan namin hanggang 10:30 ng umaga. Ako po si Ed Javier, siyempre kasama po natin dito Justice Secretary Boying Remulla, Senator J.V. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, diba, si General Widodi Dulay, at siyempre ang ating kaibigan Pao Capino. Good morning mga kapatid. Good morning. Ay, siyempre muna isang napakasayang congratulations doon sa ating mga kababayan na nagtagumpay diyan sa Paris Olympics. Siyempre sa Puro babae nanalo ngayong linggo na to, nakaraang linggo. Pero ang pinakamatindi diyan si Kaloy kasi siyempre. nakadalawang ginto. Hindi na mahirap na siguro maulit 'yun. Mahirap. Not in our lifetime. 100 taon. Tapos yung atin namang dalawang manlalaro diyan po sa boxing. Si Ira Villegas. At saka si Nesty Petesio. Bronze. Pero ako doon sa laban ng Petesio, parang panalo. Parang 50-50 pa eh. Hindi, tsaka yung si Carlo Paalam, yung silver medalist sa Tokyo, napanood ko eh. Parang panalo din dapat eh. Pero wala, hirap talaga minsan. Ganun kadikit ang laban. Na it can go either way. Talaga. At pwede mong questionin. Hindi kasi yung mga kalaban nila, mas mahahaba sa kanila. Yeah. Mas matataas. Kaya pagka inangguluhan mo sa camera yung mga suntok, akala mo pasok. Akala mo pasok. Kaya parang lamang sila. Pero sa totoo lang, walang din yun. Nakikita nila kasi nandun sila sa tabi ng ring. Hindi, pero ang isa pa kasi, yung mga problema ng mga boxer natin, tumataas sila sa weight class. Sa timbang, hindi nila ma-maintain yung weight nila. So kulang lang tayo magagaling ng nutritionist. Kasi, halimbawa, si Petesio 5'2". Yung mga kalaban niya, mga 5'7". Pero pareho sila ng timbang. Pare-pareho timbang lamang nila. Sa height, lamang sa reach. Si Paalam, ganoon din. Lalo na si Paalam. 5'4" lang si Paalam. Ang kalaban niya, halos 6-footer. Ganun ba? Oo. So, kaya na sa weight class niya. Kaya na siya eh. Ang lumalabas, naunahan siya ng suntok. Kasi na-off balance siya. Mahaba yung kalaban eh. At saka yung... Ang leksyon natin dyan, keep them in their weight class and give them yung nutrition. Yung talagang ayusin natin yung kanilang conditioning. Para hindi mahirapan. At saka yung technique, parang kailangan mayroon silang programa eh. Kasi, di ba, nandito yung yung scoring eh. Pag ginaganon ka, nagja-jab-jab. Tinatamaan ka eh. Puntos kasi Olympics eh. Olympics to, hindi naman dito yung bara-bara eh. Kailangan mong matulog. Kaya dyan, pag lamang na ng dalawang round, points na. Tinamaan ka, point. Contact lang yung punto. Yun ang sitwasyon doon. Hindi, kaya nga yung mga, pag nakita nyo yung laban, iba dun sa professional boxing, mga kababayan. Kasi dyan, pag ikaw nakalamang na sa dalawang rounds, sa pangatlo, pwede ka nang tumakbo eh. Ganun ang ginawa ko nung kay Nesty. Kasi lamang na sa puntos. Hindi ka tulad. By round lang, By round. Unless ma-knockout mo. Unless ma-knockout mo. Ang ating gusto, knockoutin. Ganun ang natin. Pero yung tama sinabi yung nangyari kay Carlos Yulo. Not in the next 100 years siguro. Dalawang mabigat yun. Sa nakakatawa, na pumunta sa Senado yun eh. Talagang lang siya, kumbaga he's the biggest small man, little man ngayon. Ano lang daw yan? Ball 11? Tama mo? Ball 11? Pero bato-bato. Yung bato yun. Mga gold medal natin sa Olympics, given by Filipinos below 5 feet tall. Fidelin Diaz and Carlos Yulo.
Yung isa sayang din, konti na lang, yung si EJ Obiena, no? Oo, sayang. Pareho niyang nakuha. Pero parang may injury yun eh. Ganun ba? Nagkaroon ng injury talaga siya. Pero dapat siguro ngayon, pagkatapos ng Olympics, siguro pag-aralan na talaga. At tama yung ginawa ni Presidente. Kasi di ba kinausap ni Presidente, sinabi nga niya na siguro dapat, ito si Hidilin, for example, at saka si Kaloy, makausap at malaman natin paano nila nagawa yun? Anong dapat baguhin sa ating sports? Ang importante program? kasi yung di ba, kung Jonathan, yung sports program natin hindi maayos eh. Kasi itong dalawa na to, ito for example si Kaloy, alam natin na kapos yan, maraming tumulong dyan na pribado. Kaya yan nakabit yung tagumpay na yan. At hindi madali maging gold medalist. Yung talagang training yan, sa abroad, gastos yan. Competition yan. Hindi naman yan ay natustusan ng lahat ng gobyerno. So dapat siguro dito pag-aralan, paano ba na makagawa tayo ng mga gold medalist dyan. At tingnan din natin anong tulong. Di ba, Sen JB? Ang pwede natin maibigay. Ang unang gawin dyan, tanggalin ang politika sa sports. Hindi, at saka diba? yung politika. Meron Philippine Sports Commission. Yung mga sports association kasi pinangahawakan ng mga politiko at nilalagay mga politiko. Mas maganda yan, yung mga NSAs. Dapat talagang mawala yung talagang sportsmen, yung talagang athletes ang ilalagay natin. Kasi tatanong ko, ang tanong ko lang, kung nagbibigay ng ayuda, bakit kailangan pa humingi ng kamukha ni Kaloy? Humingi daw siya ng tulong pa para doon sa kanyang training sa abroad, yung ganon. So, ibig sabihin, kapos ba? Kapos talaga. Kapos talaga. Hindi naman minamanage ng mga nila yan ng mga sports association. Yes. Oo. Tsaka nakikisakay lang sa kanila yung sports association. Na pag nanalo na, lahat ng tagumpay. Tsaka ang problema. Pag nanalo, sasakyan na lang. Ganun na lang. Sabihin, ang galing namin. Ganun. Sabihin namin, dahil sa amin. Tsaka nakakalukot sa sports association, Zek Boy, nakita natin. May bias sila, may mga alaalaga sila. Kaya yung mga ubahusay talaga natin, hindi na-ichapwera. Hindi, nasa atin representing yung ating bayan, Pilipinas, nakukuha pa ng iba. Ang malungkot kagaya ng weightlifting. Ngayon lang tayo nasisiro lagi sa weightlifting. Dati naman, maayos Dati lagi tayo may medal dyan, kahit sa Asian Games, di ba? Tsaka yung marami rin tayo Olympic medals yata sa weightlifting noong araw. Yun nga, pero kailangan pag-aralan kasi. Kailangan tingnan at gawa ng tsaka bakit parang nung araw naman, diba? Nung araw, wala naman yung mga kakaunti yung sports associations. Di ba? Naalala ko nung panahon ni Lawag Mayor Michael Kion. Di ba? Yung Gintong Alay. Aba, ang dami nating napoproduce na atleta. Parang merong konkretong programa yung gobyerno. Lydia De Vega na Grassroots. Lydia De Vega, Isidro Del Prado, Hayrula Haytula, El Mamuros. Kausap nila ang DepEd. Tapos yung palarong pangbansa, tsaka yung mga palarong mga regional games. Talaga seryoso. Nawala yung grassroots ngayon, pinipera ng mga teacher yung tsaka ng mga principal yung pera sa Ayan ka na naman. Hindi ba to? Nawawala yung grassroots. Alam mo, as governor, frustrated ako dyan. Napunta ka na naman doon sa mga principal, pero tama naman si Boy. Nga kasi nag-governor ka ng alam ko na yung patakbo Cavite. dyan. Tsaka yung nawala yung pinipera yan. So, yung mabuta sa atleta at makadiskubre, iba, anong nangyayari? Diyan pumapasok dapat yung Philippine Sports Commission. Kasi sila yung nagdadala dapat yan. Kung sino, alam mo yun sa mga palaro-palaro na yun, kung sino mag-supply ng uniforme, yung transportation, kung sino papatong, kung anong papakain, kung sino magpapakain. Catering. Ganun. Uniforme, lahat yun. Everything except sports. Everything except sports. Sabit-sabit na lang yung mga bata, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero kumita na sila. Pero sayang din, nung nawala yung department, yung DepEd, yung Department of dati? Education, Culture and Sports. Wala na ba? Dex dati. Nawala yung Dex dati. Naging limang agency. Kasi nawala yung ating pag-grassroots program. Nung nahiwa-hiwalay yung lahat. kumandya sa lahat ng maganda sana buong sector. Sana napapunta yung culture and sports. NCCA. May sarili-sarili agency na. Limang agencies yan. Department of Education. Ang CHED. Meron CHED. Higher Education. May TESDA.
Oy, pero yung sports, sana papunta? PSC Philippine Sports Commission. PSC yun. Hindi naman nagtatrabaho yan kasama. Sino ba yung nasa PSC Si ngayon? DK. Bachman. Kasi educational system ang base natin dati, Yes. athletes natin. Yes. Oo. Kaya mas maganda yung field mo. May grassroots natodraw ka. mo. May synergy noon. May Ngayon wala synergy. na. Wala May na, grassroots iwan ka na nun. talaga. Grassroots. Oo. Pwede pa naman gawin yon ng Sports Commission kung gusto nila. At saka yung National Sports Tsaka, Association. Parang ngayon, ang dami-daming awayan na away dito, away doon, atleta rito, nasa atin na, aalis pa. Di ba yung fencing? Kasi wala nga wala nga support, 'di ba? Kulang nga Inaangkin na lang sila pagka magaling na Panalo sila. na. Oh. Hindi yung development. Hindi yung development. Kamukha ngayon, nanalo si Kaloy. Oh. Hindi nag-i-invest sa development. ng mga Sangkatera atleta, ba yun bansa nagsabi natin? na, di ba, ngayon nanalo na. Sangkatera ba yun nagsabi na, ay, yan ang aming tagumpay kami ngayon sa Olympics na to. Napakang ganda ng aming performance. Yan ay, bunga ng aming mga pagtatabaho at paghihirap. Boss, wala nga kayo tinulog. Nanalo yung bata, wala nga kayo ginagawa eh. At the same time, ngayon na nakikita natin, mayroon mga sports talagang pwede tayo mag-concentrate. Yun, tama. Hindi pwedeng, yung basta na lang ganun. Pipilit mo sa basketball eh. Yung basketball, kalimutan na natin yun. Mahirap talaga yun. So, para sa'yo, wag na tayo basketball. Iba na, iba. Ano Yung pwede? PBA nga, wala na nanonood dun eh. Oo, kukunti. Basketball, wala. Ako Na doon. natatawa ako doon. Natatawa. Gymnastics, okay tayo. Weightlifting, pa rin. pwede tayo. Boxing pa rin. Pwede tayo. Track and Ano field. ba? Track and field. Track and field. Kaya natin yun. Kahit yung mga golf, kaya eh. Si Bianca, nasa si Bianca. Number 6 ngayon. Number Golf, 6. yan. Hindi na. Ha? Nasa top 12 na lang siya. Kasi -2 na lang siya. Papuntang 4th round. Going to the 4th round. Pero ibig sabihin, yung mga ganyang siya, sport, 7 strokes off siya. Natatawa ako sa PBA, yung pinopropose nilang 4-point line. Parang kalokohan talaga eh. Hindi, tigil na yung kasi Wala na nga basketball. nanonood kasi. Tigil na yung... Mas maraming nanonood ng volleyball ngayon. kaysa sa basketball. At mas Ngayon. mataas ang bayad sa volleyball players ngayon kaysa sa basketball. Pero sa volleyball ba may pag-asa tayo Olympics? O kailangan din Hindi, matatangkad? magaling ang volleyball. Hindi, natin. matatangkad ba din kailangan? Matatangkad din yun. Matatangkad din. Kaya lang, kung sa Asian tsaka sa ASEAN, masarap ng laro. Pwede. Sa paglaban. Olympics, wag na rin yun. Hindi. Pwede pa rin. Once in a while, you find a good team that can... basta yun lang yung mga politika, bawas-bawasan. Ito yung mga Cuba. Ang Cuba, hindi naman malalaki talaga yan. Ano ba, Pero, boxing sila nakilala? pero gano'n yan. Tsaka Nag-champion yan. wrestling. Yung Sa wrestling. Ito ba, karate ba? Lahat ng martial arts. Taekwondo, karate. Martial arts, mga Cubans. Yun, Mga Cubans. Yun ang pagtuunan ng pansin siguro. Kalimutin na yung basketball. Puro ano lang yan eh. Sumikat na talaga Hindi ko lang ang masabi, volleyball. politically incorrect eh. Oo. Pero yung it has something to do with with Totoo naman, you know, di ba? the sponsors who advocate a different lifestyle. Tama, mag-concentrate na lang tayo sa iba. Separate from Yung may pag-asa tayo. heterosexual tendencies, di ba? Yun ang, those are the godfathers and godmothers of basketball. Problema sa PBA nga ngayon, hindi ko nakilala yung mga basketball player eh. Wala na. Kaya nga linalagay nila yung 4-point line. Akala nila yung mga tao babalik pag high scoring. Nabababo yung laro eh. Kasi yung laro ngayon parang commercial na. Yung takot na mabalian ba? Hindi lang yun. Ang PBA kasi, actually, dalawa lang ang kumpanya eh. Yun, kumpanya exactly. lang na nag-aaway-aaway sila. Yun lang, iba-ibang San Miguel lang, tsaka dalawang kumpanya lang. Pero yung mga MVP. tao, parang naghahanap na ng ibang, ano ba? Kung may kaya lang ng 4-point Play na yon, yung pinadala kong video kay Sen. Sina. Ang galing mo, kita mo ha, di ba? Basketball kasi entertainment lang, hindi naman 5 points sports. pa yun. Oo. Entertainment na lang siya, hindi na siya sport. At saka ano na, wala nang masyadong, kumbaga, anghang. Kasi pare-pareho lang eh. Sila-sila lang eh. Tigil na yung basketball court na yan, pagawa tayo football field. Para Yan, maganda. Football, pwede din tayo. Baseball. Alam mo, yun nga ang nawala, no? Kasi nung araw na lumalaki magaling tayo. doon sa Hindi, Paranaque. dati marami tayong track oval na may football field sa gitna eh. Kami nga no, sa Paranaque, meron baseball field eh. Kaya nga, Olympic sport. Yung na subdivision. Ilang Olympics na Bahay yata? na bahay. Ilang Olympics na yata na walang baseball? Hindi, football. Football, meron. Yun, Olympics ba yun? world Olympics sport pa rin. yun. World sport yun. Hindi, pero Olympic. It is. It is. Tapos yung mga linalaro usually ng mga bansa, yung mga 16 to 21. Kasi yun yung at their peak eh. Yun. O, yun yung mga sport na gano'n. Pwede tayo mabalik sa basketball. Pag yung average height ng Pilipino, mga 5'10 na.
Hindi, kaya nga, babalik ngayon sa 5-1 lang tayo eh. Kaya babalik ako doon sa binabanggit mo kanina, yung tungkol sa nutrisyon. Kasi importante lalo na sa mga bata, yung age na pagkapanganak hanggang mga 36 months. Catering lang ang iniisip ng mga tao. Para sa lupa rin yan eh. Wala namang ginawa yung inisip ng mga dyan, kundi kumita sa catering. May tabo. Problema natin talaga yun dito eh. BJMP. Ha? Pinagkakakitaan pa rin ba hanggang ngayon yan? Na budget sa bawat preso sa nakakulong. Detainee. Sa BJMP. Mga 40 lang ang nagpupunta sa pagkain ng isang tao sa isang buong araw. Sa magkano? 70. Sa 70. Sa 70 nga lang. 40 lang ang nagpupunta sa... Kulang na yun eh. Yan ang pinapakain nila. For 3 meals. 3 meals yun. Babawasan mo pa. Babawasan pa. Imbis na 28 isang meal, magiging 40, 13 na lang. Ano naman ipapakain mo sa 13 pagkain? Yun nga yung problema natin. Ganun yung naging negosyo rito. Yung BJMP, kung sa madali kumita. Saan madali kumita? Sa magsusupply. Fast track. Sino gagawa nito? Sino gagawa nun? Kahit wala nang nutrition. Basta ginagawa na lang. Basta meron, makain. Basta may ipakita lang na nagpakain. Kaya nga naglipa. Kaya nagkakasakit lahat yan eh. Nagkakasakit tapos may mayor. Yung mayor ngayon ang may dala. Hindi, pero yun nga, yung isang importanteng component nga, sana maipasok naman to ng DepEd. Diba kaya yung ating mga bata, pag tinignan mo ngayon, lalo sa probinsya, madalas tayo sa probinsya, makikita mo ang mga bata maliliit eh. Diba stunted? Hindi, kaya nga may 4-piece tayo, tsaka meron tayong feeding program sa supposed bata. Supposed to be workout. May feeding program na nga tayo. Yun ang importante. Alam mo sa ibang bansa. To keep them in school, para hindi himatayin yung bata, feeding program tayo. Yung ibang mga bayan daw, talagang deliberate yung efforts ng gobyerno na bigyan ng additional nutrition yung mga bata. Dapat talaga. Kaya pag tinignan mo daw yung mga kapitbahay natin dito sa ASEAN, ang mga katawan ang lalaki tsaka hindi, ang example ko sa iyo, Thailand. Develop na sila. Nung kasi ang gatas, talagang intolerant tayo sa gatas. Lactose intolerant tayo. Ang ginawa ng hari ng Thailand at that time, ang ginawa niya, nagpa-develop siya ng products ng dairy na pwedeng tinatanggal ng lactose para pwede niyang ipakain sa mga bata para mas mabilis lumaki. Tama. Ang ganda ng produkto niyan kasi kagaya niyan, ang Thailand volleyball team tinalo niya ng US. Ganun ba? Oo, tinalo niya ng US yung Thailand women's volleyball team. Kaya nila. World class. Kaya nga sabi ko nga, ang Pilipinas pwede rin mag-excel pa dyan. Ang milk nila soya eh. Soya kaya milk. Kaya nga sana, doon sa ating programa sa baba, di ba? Imbis na puro kalokohan, ilagyan naman nila ng mga ganyan. Kasi pagka ang bata tama sa nutrisyon, sinasabi nila, pati pag-iisip at siyempre. Kanilang, hindi stunted. Hindi stunted. Di ba? Kasi dapat... yung negosyo lang ng pagpapakain, dapat alisan na. Wag papayagan ng teacher, principal, kamag-anak niyan, na makialam. Di ba? Dapat dyan talagang straight up na nutrition-based feeding eh. Lahat yan eh. Kahit yan ay sports event, kahit yan ay isang event lang, dapat dyan may standard tayo sa feeding. Sa Korea daw, ganyan eh. Pag tignan mo daw yung mga Koreano na ang lalaki ng katawan. Alam mo, isa pa pwede pag-aralan na kagad yan shooting. Pistol. Shooting. Pwede pag-aralan kagad yan ni Secretary Sani Angara. Nako. Parang si John Wick ng Olympics yung parang ganun. Kaya natin yun. Binabanggit mo si Secretary Angara. Talagang dapat yan. Alam mo kung bakit? Pag hindi lang siya nakalimutan kasi yung hinahanap na nag-insert daw ng provision do sa rider sa PhilHealth, dapat daw si Secretary Angara ang nakakaalam nun. Dapat lang i-explica niya paano nakapasok yung rider provision do sa budget sa 2024. Dahil siya chairman nung at that time. Finance Committee. Ang finance Kaya Secretary Angara, baka pwede mo ma-explain. Di ba kung sino nag-insert ng rider provision? Galing sa yan. Galing sa house yan. Di ba? Kasi isa pa, bago tayo sa BICAM. Bago tayo mag-break, ito lang, isang pakiusap ko lang. Nating lahat, doon sa mga uupo dyan sa BICAM. Sana man, ito ay para kay Speaker Martin Romualdez at kay Senate President Chis Escudero. Sana lagyan naman nila ng rules, yung pag nagba-BICAM. Saka medyo transparent ng kaunti. May rules. Kasi pera ng bayan yung sinasalansan nyo yan eh. May rules. At saka ako, isa lang hingin ko sa inyo. Sana gawin ninyong
open yung pag-didiscuss doon sa BICAM. Hindi mangyayari yan. Diba? Okay, kasi taguan ng taguan eh. Diba? Doon nagsasalpakan ng kung ano-ano eh. Karapatan ng ano yan, karapatan ng Kongreso. Pero bago tayo magtapos, babasahin ko lang muna. Bikoy, nasa si Bikoy? Basa lang ako ng mga text natin. Sabi ito, galit na ito si Edwin Villanueva ng Kawayan City. Regular listener namin. Sabi niya, good morning po mga bossing. Simple lang po para mag-succeed tayo sa isang bagay gaya ng field of sports at field of drainage system. Ipakulong lahat ng kurakot ng politiko at mga empleyado ng gobyerno. Ikaw naman, Edwin, ang aga-aga. Bakit nagagalit ka kagad? Aga naman, relax ka lang muna. Ito ba, meron ba isa lang? Para kay Sek Boying naman, galing kay Kuya Rudy ng Davao. Sabi niya, hi Sek Boying, great to see you, back in shape. Minabati ka ha. At ito naman, nagbababati si 3017. Magandang morning po mga idol, sir. Birthday ko sa Tuesday. Baka pwede po magpabati sa inyo. Especially to my idol, DOJ, Sek Boy Rimulya at Senator Kuya JB Ercito. Paano ka magpapabati? Hindi na alam pangalan mo. Hindi mo alam. Ang pangalan ilagay mo na 3017. Pero anyway, happy birthday sa iyo, 3017. Lahat ng mga kahit na sino ka pa. Happy birthday. Basta sa lahat ng birthday ngayon. At babatiin ko rin sa nakikinig sa atin, yung aking kasama sa PNP, si Colonel Rolly Onopre ng Engineering. Good morning, boss. Salamat sa inyong pakikinig. Naku, engineering. Bigat yan. May mangyayari. Sa pag pinasok ni IG yan. Mabigat yan. Ibahin lang ang specs ng tornilyo niya. Tornilyo lang pinag-uusapan niya. Tornilyo lang. Si Francisca Bugon sa Engineer! General, ha? Si Francisca Colonel. Si Francisca Bogon direct from Paway, Ilocos Norte. Thank you, Francis. At saka si Bong Belica. Morning. Regular natin. At syempre, yung palagi ding nakikinig sa atin na sana ako'y nananalangin na makabalik po dyan sa Senado. Diba? Senator Gringo Honasan, good morning sa iyo at palaging nakikinig sa atin. Mga kababayan. Matinding panalangin ang kailangan mo ngayon dyan. Matinding panalangin. Matindi. Diba? Pero kung talagang meron taong lumilig, diba? At lumalaban, Senator Gringo. Diba? Maaysan. No? Magbe-break lamang po tayo. Oras po natin, 29 na minuto na makalipas. Kasyam na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito si General Widodi Dulay ng PNP, Senator JB Ercito, Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz at si Pao Capino. Good morning, gentlemen. Morning. Pwede ka babasahin ito? May nag-send sa atin. May nag-comment lang dun sa DZRH. Sabi ni Lito Sanchez, bakit po kaya pinipilit ng BCDA na ipasara ang Kalangitan landfill kahit sinasabi ng Metro Clark na hanggang 2049 pa ang kanilang kontrata? May nagsabi rin po na ibibigay ng BCDA sa isang malaking business group ang pamamahala ng landfill. Totoo po kaya ito? Ano yan yung sa Tarlac? Sa BCDA. Ano yan? Gagawin yan for environmental reasons. Kaya sasarado yung landfill kuno. Oo. Diba? Pero bibigay sa iba. But bibigay yan sa better business environment. Environmental pa rin naman yun. Pero environment for themselves. For themselves. Pero ano lang yung issue ng sa landfill na yan, napakalaki ng problema natin Kasi kulang tayo talaga ng landfill. Ito nabotas, isasara daw? Totoo ba? Yung nabotas, I think, will be closed already yung landfill. Yung island? Oo, isasara daw yan. Kung isara yung Clark, parang isa lang may iiwan yung Montalban na... ano ba yun? Wala na yun. Tagal lang nakasara yun. Merong isa, bukas pa. Meron pa na isa may iiwan. So, yun ang kailangan pagtuunan ng pansin. Kasi, pag hindi natin ginawan ng mga landfill, Metro Manila ngayon, ang tapunan natin is kilometers away. Yung basura ng Metro Manila, wala nang tayong mapagtapunan Kailangan gawan ng Kailangan yung ending sa ilog tsaka dagat. Ano? Kaya ang ending niya. Kaya tinatapon na lang sa Matagal na sinasabi yan ng mag-take over niyan. Yung talagang department na in charge. Mag-designate sila. Ano yung DNR? Siyempre. Bakit ba? Nag-designate sila ng landfill? Hindi, mag-designate sila ng mga areas na kaya workoutin na nila. Wala na ba involvement ng MMDA? Meron. Metro Manila. Lahat ng mayor yan. Tinanganap buhay talaga nila. Ang problema, ayaw naman tanggapin ng mga mayor yung landfill sa lugar nila. Pero for our purposes, dapat DNR, di ba? Silang point. Parang parang flood control yan. Gusto nila, kanila yung negosyo. Oo. Pero
ayaw naman nilang ayusin. Kaya nga, sabi ko nga, yung nangyari pagbabaha dito sa atin, kung ipapaubaya lang natin yun sa MMDA, tapos na tayo eh. Diba? Yun ang track record eh. Ano nangyari sa atin ng Typhoon Karina? Tapos ito, sila na naman na mag-bid out at mag-i-implement ng project. Ganun ba? Diba? Pero sila lang kinakausap kasi ng funders eh. Ang JBIC tsaka JICA sa kanila nag-uusap. Kung yung pagpapatayo lang nung PWD ramp, hindi magawa ng tama nito si GMRT, paubaya ko pa sa kanya yung buong flood control ng Maynila. Di bali na lang. Kaya nga dapat talaga gawin na yung sinasabi ni Presidente Marcos. Magkaroon na ng isang kabuuan na flood control project, wag na hawakan ng mga individual na mga LGU. Kamukha noon doon sa Pampanga, dapat yun, malawakan na yun eh. Isang malaking... Meron naman talaga. Meron programa, kaya lang yung implementation yun naging... Meron talagang master plan yan. No? Ayun, for flood control. Hindi lang nga ginagawa. Hindi nga ginagawa kasi nga patsi-patsi nga, pinaghahati-hatian kasi. Yan sana kaya nga pong babasa natin yung comprehensive. Laki pero ng LGU yun. Ang LGU, laki ng ginagastos at kinikita. Ginagastos ng LGU. Ano to? Dredging? Ng mga taga-LGU. Dredging. Sa lahat ng lahat. Basura. Parang napansin ko rin yung isang nawala sa balita, yung oil spill. Ano bang, bakit? Andyan. On top. Nandiyan naman. Ibalik natin doon sa balita. Boying, ano nangyari doon sa... Hindi demanda na. Hindi, meron naman kaming interagency meeting ngayong Monday. Sa Monday mismo. Pag-uusapan namin yan. They are engaged in illegal business daw. Of course. Hindi, pero ano yan, lahat ng indications talaga may illegal. Pero sinasabi ko nga kahapon meron kaming kausap ko yung mga officers ng DOJ. Ito na ang pinakamahirap na magiging kalaban ng DOJ. Sino? Kasi ito ang pinakamalaking pera sa lahat. Itong oil smuggling. Oil smuggling. Ito na ang pinakamalaking pera sa lahat na mga kalaban. Ako, may kilala ko. Kaya kapatid ng isang kaibigan ko na nagtatrabaho sa Shell dati sa Batangas. Pinatay nung in-expose niya yung paihi. Sa Tabangaw. Paihi Malaking negosyo. Malaking pera kasi. Malaking pera. Ganun ha? Kasi imagine ang expense ng Philippines sa oil at sa energy, lahat imported. Kung sinasmuggle dyan, mga 15 to 20%. Ilang bilyon yun. Bilyon yan. Laki. Baka trillion pa nga yan eh. Ang sinabi nga nila... Ito ang barko na nadaong to. Ito ba yung kasama? 30% ng total requirements natin for oil products is smuggled. 30%? Yes. Napakalaki naman. Sabi ko nga, hindi lang. Tanong ko lang kung Jonathan, di ba meron na tayo supposed to be na marking lahat? Ano nangyari doon sa marking? Kaya chinek ng NBI yung isang barko na lumubog. Chinek yung hold. Pinadrive namin yun eh. Wala marker. Hindi nagbayad ng tax. Ganon. Yes. Yung laman yung diesel. Sa dami nun, 30% siguro marami naman tayo mahuhuli kung checkin nyo lang ng market. Alam mo, kung talagang huhulihin mo, hindi mo na kailangan lumayo eh. Dito lang sa DCRH, napakalapit eh. Pumunta ka lang doon sa Jones Bridge eh. Bata pa akong maliit. Aakyat doon yung jeep, ibaba yung galon. Di ba? Nakatali. Di ba? Doon sa baba may mga sa baba may mga daanan. Doon sa Jones Bridge. Bababa mo yung galon. Di ba? Pag akyat mo, may crudo eh. Dalawang klase kasi. Yung paihi. Yung isang paihi kasi, yung nakawan. Pilferage ng bulk shipment. Yung isang meron silang malaki. Ahit ka. Tapos yan, dinadagdag yan sa presyo na lang sa atin. Yes. Kasi systems loss. Dinadagdag yan na oil price sa atin. No? Ganun. Pilferage. Malaki yan up to 6% to 9%. Pero 6 to 9%. Iba yung malaki klase. Isang klase. Pangalawa naman, yung non-payment of smuggling. Talagang non-payment of talagang outright smuggling na. Malaki yan yun. Malaki yan. Yung hindi nga nila ito pinakamabigat na magiging kalaban ng DOJ. Hindi yung mga smuggler ng oil. Oil smuggling. Kasi kukonti lang naman pati ang oil depot natin dito. Tsaka itong pilferage kasama yan. Kasama.
Laking problema ng Pilipinas. Karamihan sa mga... Saan ng billion yan, ano? Oo. Check, ano? Dami na hundreds of billions, ano? Nawawala. Hundreds of billions. Malaking sindikato yan. May marking eh. Anong nangyari sa marking? Hindi, wala yung marking. Ha? Smuggled nga. Smuggled. Wala yun. Smuggled nga eh. Pero pag pumunta ka sa mga istasyon, mache-check mo naman, di ba? Dapat i-check na sa istasyon. Hindi naman umabot sa istasyon. Di ba? Wala. Saan diretso yun? Ano merkado nun? Bulk users. Sino ba mga bulk users dyan? Mining. Marami yan. Shipping siguro. Factories. Mga power plants yan. Mga shipping. Nawala na ngayong nawala na ngayong investigasyon na siya natin. Bunker fuel. Yes. Ganun? Yung safeguards andyan lahat eh. Ang punto na gagawa ba eh? Hindi. Parang dito yung nagpo-produce ng bunker fuel eh. We do not have oil in this country. Okay. Ngayon, kung gusto mo ng recycled oil, meron. Kaya lang, not sufficient to fulfill the need for bunker fuel. So yung kakulangan, alam mo na yun. Alam mo na kung saan nanggagaling. Yun ang workout. Marunong talaga. Hindi. Talagang matinik ang mga Matinik. Pinoy. Madami nakikinabang dyan. Kahit safeguards na gagawa ng ng Identified naman yung mga identified naman yung mga malalaking mga player dyan. Babantayan mo lang niya. Iilan lang naman ang iniikutan yan eh. Pati yung mga depo-depo, alam mo na yun eh. Pero di ba nag-imbestiga nga sa Senate? Tapos nawala. Pero ang dami kasi sa ating ang dami sa ating waypoint kung saan dinadala yung smuggled oil eh. So saan dinadaan? Marami. Sa Batangas, di ba? Kaya nga... alam naman pala natin eh. Batangas, Limay. Limay, Subic. Sariaya, naging workout. Yung crack pipeline na yan. Crack pipeline. Paano mo ulihin yun? Daan sa ilalim. Tsaka yun? May paihirin doon. Ay, nako. Hindi ko alam. Malaking... Islas Ladrones. Islas Ladrones. Kaya malaking... Dami problema ng bansa. Islas de Ladrones. Itawag natin yun, di ba? Kaya malaking trabaho talaga yan. Sino nagsabi ng Pigafetta ba? Magellan. Grupo nila. Yung Pigafetta. Si Pigafetta kay Legazpi yun. Kay Legazpi yun. Los Ladrones. Pero yun nga ang habang hanap tayo ng pera, di ba, para matustusan yung mga pangunahing projects. Ang dami pala nandiyan lang, no? Dapat inaayos. Ang daming nalulustay, nawawala. Leakage, wastage, marami. Nabanggit ni Pao kanina yung BCDA. Yun naman DOF. Kung naglagay na rin lang kayo ng rider provision do sa 2024 budget na pwede nyong kuhanin kahit yung mga excess fund, sana imbis na yung sa PhilHealth ang kinuha ninyo, kunin ninyo yun doon sa mga GOCCs. Sa ibang ahensya sana. Diba? PCDA, marami yan. Yung PDIC. Napakarami din yan. At ito, Mr. Secretary, may nagsabi sa akin, yung mga ginagawa daw ng GOCCs ngayon, nilalagyan na kung anong expense. Diba? Kahit na hindi pa nagagamit, to jack up yung kanilang operating budget para walang ma-declare na excess. Kasi pagka na-declare yung excess, pwedeng kunin ng DOF. Kaya dalawa yan. Si Secretary Recto at saka si Marius. GOCC, Corpus. Trabahuin nila yun. Kasi hawak naman nila GOCCs eh. Oo nga, pero so, may ma-workout nila yan. Gusto ko pa rin tanong. Sen. Hindi na natin masisisi si Secretary Recto being chair, Department of Finance na, ako tiwala ako sa kasi siya ang co-author ko yan sa Department of sa Universal Healthcare Law. Talagang tiwala ka kay Secretary. Sa UAC lang. Dahil siya ang principal author. Hindi niya yung papabayaan. Pero yung tiwala ka kay Secretary. Hindi naman. Dahil po dito. Pero ang tingin ko, hindi naman natin masisisi. Kasi naghahanap din talaga ang gobyerno ng revenue ng pondo para sa mga priority projects. Hindi, tsaka yung ang kailangan lang ba tayo, tingin ko, bago tayo yung unprogrammed funds. Dahil mukhang lumaki yan ang tingin ko. Kaya siguro naisip itong ilagay ito sa GAA. Yun nga sabi ko. Gusto ko lang maitanong. Diba, sino ang genius na nag-insert ng rider provision doon sa 2024 budget? Na kaya ko sinasabi, pag tinanong mo sa House, hindi namin alam. Pag tinanong mo doon sa Senado, hindi rin namin alam. Sa BICAM. Kaya gusto kong tanongin si dating senador at ngayon DepEd Secretary Sani Angara. Mr. Secretary, kayo ang chairman ng Finance Committee at that time. Sino nag-insert ng rider provision na dapat pasalamatan ng mga miyembro ng PhilHealth kung bakit mataas ang premium nila at saka maraming hindi nakakakuha ng benepisyo?
Alam mo, yung tungkol dyan sa mga GOCCs, national government agencies, etc. Meron naman yung mga possibility na tignan mo lahat yung kanilang mga expenses, yung kanilang mga savings at lahat. Meron. Sa akin naman, wag lang yung Makikita PhilHealth. mo. Wag naman sana yung PhilHealth. Kasi daming nakikinabang. Wag nang patulan. Wag na yan. Meron Unahin muna natin. Hanggat yung Universal Healthcare Law is a work in progress. 10-year program, nasa 5th year pa lang tayo. Hanggat may mga pumipila pa at humihingi ng tulong, hanggat may mga ospital pang hindi nababayaran, huwag natin sabihin may excess. Tsaka, diba? Kung unahin muna natin yun. Kung palakasin nyo yung PhilHealth, di sana wala na yung mga MA ng mga politiko. Di ba? Yung mga medical assistants. Di ba? Nasa PhilHealth lahat. Yun nga po ang yun talaga ang rational bakit natin pinasang Universal Healthcare. Para wala nang pumipila. Yung MAIF, in fairness. Marami It's a natutulungan way yun. of making it reach the farthest barangays in the country. Diretso. Tama naman yun. Tama naman. Kasi mas kilala ng LGU yung... Kasi marami humihingi ng tulong sa mga politiko. Wala namang magagawa ang politiko kundi maghanap din ng resources. Tama naman. Kaya nakakatulong din. Tama naman. Diretso kasi. Ako wala akong problema kung talagang... Kasama yan sa absorptive capacity natin sa funding para ma-distribute na maayos. Kaya nga kasama dyan yung ginagawa ni SecTed na ambulatory services. Kasi nangyayari sa mga local, wala rin naman silang capability at that level. So nagkakaroon ng mga ambulatory Kaya ako, services. bilib ako kay Secretary Ted Herbosa. They're trying to work out. Kita mo sabi niya doon kay Pogi. Sino to si Pogi? Yung maputla ang kulay. Yung presidente ng PhilHealth. Yung presidente ng PhilHealth. Hindi, yung Pogi. Desma. Si Mandy. Ano sabi niya na i-reduce daw, sasabit siya sa presidente. What the hell is he talking about? Sabi ni Secretary Herbosa, who sits as the chairman of PhilHealth. Di ba? Anong pinagsasasabi mo? Kay Ledesma. Ako nagtataka lang kay Ledesma. Siya lang ang nakita ko na ahensya ng gobyerno na kinukuhanan ng budget. Siya ang head of agency pero nakangiti. Siya pa nakangiti. Kinukuha ka na ng budget, nakangiti ka pa. Kasi ka pang kamot sa ulo. At saka kung sumagot kay Senador JB, kala mo, Senador din siya. Hindi, tsaka nakakatawa eh. Tsaka JB lang ang tawag sa akin. JB lang ang tawag. Gusto ko sabihin, Manny, alam mo. Hindi, nakakatawa na hindi na sa inano ko. Inaano yung mga programa, no? Yung mga tumaas yung mga benefits, yung mga cases. Hindi dahil sa kanya yung kagagawan. Pag pinakinggan parang siya may kagagawan, dahil po yan sa programa ng Universal Healthcare Act. Tinaas natin ang benefits. At saka yung sinasabi niya, we're thinking. Boss, 2 taong ka nang nag-iisip, hindi mo pa ba naisip yan? Bago dumating sa labi, sabi ko, salang-sala na yan. Oo. Ng mga Hindi, nagtrabaho. ang dapat na tanong doon, ano ba yung kinuha? Kasi, is it the reserve fund or is it the government participation? Hindi kasi yung government participation, by law, di ba, nasa batas din. For Hindi example, nga, ang ibig sabihin ko, ang kinuha ba doon, ay ang ginawa ba doon ay hinarang na lang yung government participation, din na lang ibinigay? O mayroon talaga silang reserve funds in addition to sinasabi nila, hindi naman daw yung funds from the contribution ng membro. Kundi yung government. Boss, yung government, galing ho yan doon sa sugary, syntaxes, sugary. In other words, yun talagang provided for by law yes. na kung ano ang makoleksyon dyan, a certain percentage goes to the para sa tinatawag na direct contributor. Indirect. Ito yung PWDs, ito yung sa mga senior citizen, mga indigents. Yun yung pang-cover doon. Ang sinasabi kasi nila, justification ng DOF na hindi ginalaw yung reserve fund, yung contribution na galing mismo sa mga empleyado at mga members. Pero ang sa akin ngayon kasi ongoing, para lang malaman natin mga kababayan, yung adjustment ng rates ay ongoing ngayon at may papasa na natin hopefully by this month, no, yung amendment to the Universal Healthcare Act. May bababa na po natin yung rates, no. So, Kongreso lang ang pwede. Yan ang isa pang issue, ha? Yung premium. Yan ang isa pang issue pagdating sa government agencies. Sila, on their own, they are trying to put up things na either tataasan nila yung fees or charges nila o bababa. Hindi. Kasi sa batas wala naman. Hindi, kailangan Congress yun. Kongreso lang talaga may kakayahan. You cannot do that. Mag-adjust ng rates. Mag-adjust ng mga rates. Hindi nga. Congress ba? Yung gano'n? Mag-impose ng fees. Mag-impose ng fees. Hindi, minsan it comes with the territory. It Oo. comes with the function. Hindi, ito naman ang isa pang... Kung tama pagkakatanda ko, last year, nagpresenta yung PhilHealth. Oo. Diba, sa Senado ba o sa Kongreso? Wala kaming pera. Oo. Diba, therefore, yung contribution taas namin from 4 to 5%. Yun ang basihan eh. Oo. Diba? Wala kang pera.
Bakit ngayon 1 year after? Meron kang meron ka pa ng reserve 90 billion. na pagkadaan billion na naandyan. Saan galing Tapos yan? sila mo, bababa mong pa-premium ngayon. Hindi, ang punto ko lang ito. Pag nawala ng pera yung PhilHealth, takbo sa miyembro. Mga miyembro, wala na tayong pera, contribute kayo. Pero pag may sobra, kunin ng DOF, walang benepisyo yung miyembro. Yan ba Dapat unahin muna parehas ba yan? ang benefits. Pero alam mo, meron, iniisip ko lang, no? Nung araw, pag pinag-usapan ang education, ang public school hanggang dito lang, o kaya ang college education, ilan lang ang SUC. Tapos pag pinag-usapan ng health, ito lang ang kaya nung araw. Sasabihin niya, itong mga government hospital kasi hirap na hirap tayo. Yung pala, pwede libre lahat eh. Pwede. Ha? Oo. Hindi ba? Ngayon. Yung nakikita ngayon sa pera. Ang ating tertiary education, libre lahat. Oo. Kaya naman pala eh. Pero lang yung mga projects. Hindi. Tsaka yung mga, syempre, iba yung mga, basta Requirements. private, iba lang usapan. Pero sa public, meron Pwede. talaga, libre lahat. Diba? Kaya, oo. Oo. Ganun din naman sa health. Oo. Sa laki ng PhilHealth ngayon, ang laki ng sustento ng gobyerno sa health ng mga tao. Sana, yung kinuha nyo yan, kung talagang sobra, di sana i-expand nyo yung benepisyong natatanggap ng PhilHealth. Unahin members. muna. Lalo yung matatanda, yung mga Unahin PWD, yung kanilang mga outpatient na mga expenses. Tsaka yung mabibigat ng mga diseases, di ba? Mabibigat, yung mga talagang dental. Nakakaubos ng pera. Ibigay nyo na doon sa programa ng Department of Health. Kasi ang kailangan, ang pupunta naman ng tao bayan, public hospitals, hindi naman pupunta sa private yun. Tama. Pero yung kidney disease natin, lifestyle yan. Halimbawa, Taba, tsaka alat, no? Kidney, may liver, marami. Asukal, alat. Dapat na tinitignan din dyan sa PhilHealth, alin doon ang napupunta for purposes of budgetary allocation para sa public hospitals at saka private hospitals. Makikita mo doon. Yun ang workout eh. Kaya nga eh. Malaki ang sustento sa private. Yes, malaki ang sustento. Kasi there are a lot of hospitals private na ang kanilang basis ng paggagawa ng hospital, PhilHealth. PhilHealth lang talaga. Saka Isa lang. bago mo ipakuha sana yung pera mo, you make sure that lahat ng ospital na may utang Nabayaran ka, na. bayaran mo muna. Lahat ng doktor na may utang ka, bago ka mag-declare ng excess and savings. Masasabi mo bang may excess Hindi, funds pero ka? ano din, Ang Ed, taas ng utang mo? alam mo, Ed, meron din kailangan sigurong silipin dyan. Kasi may ibang mga ospital na pribado. Hindi, nandun na yun. Kinokrokis din naman nila yung charges nila eh. Kasama diba? na yun. Ang sakit mo, ang case rate mo, mababa lang. Pero paglabas ng PhilHealth yan, ang billing mo, Mataas. pagmataas na case rate na. I'll give you the best example ng kawalangyaan ng private hospital. Oo. Yung nurses, pinagbabayad nila para maglingkod. Para maglingkod. Kasi, para makapag-abroad sila, kinakailangan nila ng experience. 2 years yan. Nag-aaral ng gusto yan. Kawawa, no? Tapos, papasok ng trabaho, sila pa magbabayad. Para magkaroon ng slot. Anong klaseng kawalangyaan yan? Hindi, Di ba? tsaka ako may tanong ako Pinagservisyo na, pinagbayad pa. Sen JB, may nagsabi sa akin, kaya daw hindi naintindihan masyado nitong Mandy Ledesma yung sitwasyon sa baba. Batang Forbes Park daw to, tsaka Dasmariñas Village eh. Oo! De, pero unahin natin din, matagal na sinasabi, hindi sila nag-shuffle ang mga regional directors ng Yung PhilHealth. Ang lalaki ng mga problema niyan. Sabi ko nga Sila yung mas na nagwo-workout doon. halos maputol yung ugat sa lalamunan ni Congressman Boying Rimulya. Kapapagalit dyan sa PhilHealth. Naalala mo yun? Di ba? Pinagagalitan mo yung mga opisyal, etc. Tanong ko ano nangyari? Nothing. Wala. Di ba? Hindi kasi protektado ni Duterte si Duque. Di ba? That time. Ngayon naman, wala na si Duterte. Sana naman Secretary Nakahanap ng Ted. Hindi seated ang problema dyan. May mga ibang mga... May malaking problema ng PhilHealth. Tapos ngayon, maririnig ko si Senador Bongo, iyak ng iyak tungkol dun sa... Ang PhilHealth kasi, mahiling mag-favor ng private hospital. Yan Gusto ang nila pagbigyan, pinagbibigyan. Yung kilala lang nila. Yung kilala nila. May sindikato talaga dyan. malaking sindikato doon. Hindi kailangan talaga... Ang business plan nga ng private hospitals depends on PhilHealth. Minsan nga, ang basis nung pagtatayo nila ng ospital, dahil doon sa PhilHealth. Yun na nga sinasabi natin. Kaya ngayon, ang tingnan natin, kung kaya natin magtayo ng college for the people, mga college education for the people, pwede ba yung health system natin, ayusin na rin natin? Halimbawa, Hindi, yun ang workout ngayon. Health centers at Sa lahat. PhilHealth, alam mo na kung ano yung mga gamot na palagi mong ino-order. Kung malakas ang financial status ng PhilHealth, pwede silang makipag-engage at makipag-business doon sa mga pharma. O ito yung mga maraming gamot
Di ba ano yan? Yung mga losartan, yung mga para sa high blood, para sa sugar, para sa kidney. Pati yan nga, nagkaroon ng etc. Makikipag-negotiate sila, PhilHealth versus the pharma, para maipababa yung presyo. Total, gobyerno ang kukuha eh. Meron pang... Diba? Yun dapat, pwede nilang gawin. Hindi ko... Pero marami milagro yan. Dapat tignan natin. Nabigyan kita ng example na naman ng pharma. Kapitolyo. Sa Kapitolyo na naman. Hindi kasi... Itong mga gamot-gamot na to, ginagawang racket yan. Malaking racket. Ginagawang racket yan. Ngayon, kailangan natin ng distribution system ng medicine na kung saan ang PhilHealth kukuha ng controlled pricing. Kukuha na ng controlled pricing. Basta fixed price, kukunin nila. Ganitong presyo. Kasi ang problema, ang Mercury tsaka yung mga malalaking drugstores, nagtatayo yan ang branch sa harap ng hospital. Tapos diyan kukuha ng gamot para sa yung program na yun, yung zero balance billing. Zero balance billing. Ang problema, siyempre, tataas ang presyo. Itinataas ng private ang presyo. Kasi captive na eh. Captive na eh. Ngayon, kaya nga baka yung sistema lang. Tapos, ito ba yung problema dyan? Pag ang probinsya o kaya ang city ang bumili ng gamot, mas mataas. Naku, Diyos ko po, parang gawgawang binibili. Ganun na. Yung quality. Yung quality ng sana lang maintindihan, di ba, nito si Pretty Boy, Mandy Boy Ledesma. Di ba, yung nararamdaman ng mga taong may sakit. Di ba, umalis ka muna sa Forbes Park tsaka sa Dasmariñas Village. Medyo bumaba ka para makita mo. Ito naman si Senador Bongo, iyak ng iyak tungkol doon sa ginawang pag-transfer ng pera. Mr. Senator, kayo yung chairman ng health, with all due respect. Ba't hindi nyo kinwestiyon? Siya. Tsaka Ba't di mo kinwestiyon noong pinasay yung budget? Tsaka anong naging workout doon sa malasakit centers? Anong diferensya ng malasakit centers at saka itong mga ginagawa ngayon for the health kaya nga nagkaroon ng universal healthcare para wala na yung mga malasakit na yan eh. Tatakbo na lang sa UHC law eh. Para hindi na kailangan pumunta sa PCSO, sa PAGCOR sana, no? Para hindi na pumila kung saan-saan. Ang natin, pag fully implemented ng UHC, talagang diretso na sa ospital na kaagad. Maganda yung batas ni Sen JV, kaya lang yung implementation talaga. At again, challenging pa. Yung ba sa batas mo, magtatayo ba tayo na mas maraming parang specialty hospital? Kasama yun. Kasama yung establishment ng specialty center. Inayos nyo ba yung devolution ng health system? Yan, isa pang challenge yan. Isa sa mga challenges ng health system natin. Kasi maraming, dahil sa dito sa local government ko, hindi talaga kakayanin, lalo sa Garcia Mandanas Doc, hindi talaga kakayanin ng ilang LGU ang mag-operate ng hospitals. Kailangan, pati doon, may re-recommend tayo na amendment na talagang tulad ng DepEd, tulad ng DOH, yung mga tungkol sa health, manatili sa national kasi hindi talaga kakayanin. Hindi talaga kaya. Hindi kaya. Lalo ako, nag-local kami ni Sec Boy. Mahirap talaga. Sabing isang ospital yung pinapatakbo namin. Na probinsya. Actually, yun ang ginagawa ngayon ng Secretary Ted. Meron nang ibinabalik sa kanya yung 87 hospitals na bumalik sa renationalization. Renationalization. Kasi nga hindi kaya. Hindi, yung kay Secretary Ted Herbosa, believe ako ron. Maayos, magaling na tao. At saka nagdadagdag siya ng ambulatory services. Ibig sabihin, ang humarang lang niya si Janet Garin, di ba? Hinarang ng Janet yan. Pero magaling. Hindi siya nakaupo na matagal eh. Kaya magaling, pero magaling. Ni Janet yan. Hanggang ngayon. Bago lang tayo mag-break, isa pa palang tatanungin ko. Ito si Senador. Best friend mo yun, di ba? Ha? Si Janet? Si Pao. Pero, di ba, isa pang gusto kong tanungin, si Senador Coco Pimentel. Senator Coco, pumunta ka pa sa Supreme Court ngayon questioning the rider provision. Kung nag-oppose ka lang, ipinapasa sa inyo yun, Senator Bongo. Di ba? Di dapat, wala na yan. Hindi mo naman pwede sa akin, hindi mo alam. Pumirma ka ng budget, boss eh. Hindi mo na nakita yun. Pumirma ka ng budget, hindi sabihin, hindi mo binasa yung budget. Di ba? Yun lang po. Nagtiwala ka sila. Siyang garang ngayon pupuntahan mo. Nagtiwala siya. Siyempre, gano'n naman yun. Ang tingin niya sa budget yung Korean lang.
Ayun, okay. On that note, Alam mo yung Korean? Ha? Oo. Di naman. Korean lang ang tinignan niya. De, pero marami rin, Party Korean. Party Korean. Mag-break lamang po tayo, ha? Oras po natin 1 minuto na makalipas sa 10 na umaga. Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin Paulo Capino, Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Remuda, Senator J.V. Erto, at General Widodi Dulay. Good morning. Good morning. So tungkol doon sa MT Terranova, may mangyayari. Sana. Doon sa mga oil spill. Hindi namin titigilan yan. Kasi sa dami ng sa akin, sa Huli dami na ng nga, naperwisyo, nabuhay ha? Ano yan? In maybe 5 weeks, may payout na yan. Magsisimula na magbayad yan ng mga taong na pinsala, pero hindi yan ang final. Kasi mas mabigat dyan yung sa environment. Dapat may commitment sila na magbayad kawawa naman sa environmental cost. Tandaan nyo ang ating Manila Bay, kung saan nangyari itong oil spill na pinakahuli. Meron pong mga studies ngayon ng mga marine biologists. Is the center of marine biodiversity in the world. Alin yung Manila Bay. Manila Bay. Yung triangle na yan. Papunta sa Apo Reef. You know, center of marine biodiversity. Verde Island. Ganun kalaki yung ganun kalaki ang impact dito sa atin. Huwag mong tigilan, kasi ang kantsaw ng mga taong bayan, di ba? Puro tayo investigasyon, merong ganyan. Tingnan mo naman yung Mindoro. First time nagbayad ang IOPC ng insurance. Katulad sa niyan. mga tao. Hindi masyadong... Kaya tahimik Hindi alam. ang Ano mga ba tao. yung IOPC yan? Dapat Oil yan international ba? Local? International. Kaya nga, siguro dapat medyo ibanderan nyo ng konti yan para makita naman ng mga tao na talaga naman naparusahan. Hindi kami... Sige, susubukan natin. Subukan nyo naman. Kasi at least mabanggit lang. Pero first time yan na under the Marcos administration, hindi pa ho nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon ng payout. Ang oil spill po, binabayaran po ng insurance companies. Yung perwisyo. Ang di lang namin tapos pa rito, yung environmental cost. Hindi, kasi pero yung mga tao, meron na kami sistema of documenting para yung mga mangingisda tsaka yung mga market vendors na naapektuhan, may pabayad sa kanila. May payout sila. Hindi kaya nga. Insurance na nagbabayad. Kasi nakakolekta tayo ngayon. First time. First time. Kasi dati, pag may mga ganyang balita, may sakunang ganyan, pag nawala na sa balita, tapos na Pero ito maganda, under the Marcos administration. Mindoro, bayad lahat yun, ha? Naparusahan nyo. Di ba? Yun ang maganda. Hindi lang naparusahan. Pinagbayad. Yun ang importante. Pinagbayad. Walang binayad dyan. Wala. Saan sa? Gimaras, yung last big. Yung huli, wala ba? Wala. Pero ito sa Mindoro, tsaka Bayad sila ngayon. Bayad sila ngayon. May demanda pa. May demanda na. Tapos, lawsuit. Importante yung sinasabi ni Sec kasi yan din ang tinatanong ng tao. Pagdating sa freeze, i-freeze mo yung assets. Halimbawa, Kibuloy. Freeze mo yung assets. Ano mangyayari after hearing, after decisions, etc.? Ano ba yan? Hindi, yun nga ang problema natin ngayon sa legal system. Yan. Wala tayong malino na forfeiture law. Yes. Kaya iyan ang matagal ko nang pinupush na 2 years ago pa, sinasabi ko, yung BCGG, meron dapat. gawin na nating forfeiture authority. Forfeiture authority. Kasi lahat ng mga drug cases na nagpupunta ng korte, yung mga sasakyan yan, pera, mga bahay na ginamit, all the assets. Under the law, pwede ka mag-forfeit under the Dangerous Drugs Act. Pero ang tagal hindi ginagawa ngayon, hindi ginagawa kasi walang nagpe-pursue sa prosecution. Pati sa customs yan, sasama mo na. Wala nagpe-pursue. There's no agency handling Tapos meron pa tayong mga problema, kagaya nito, ito human trafficking, tapos ito mga pogo, mga illegal activities. Wala pa tayong forfeiture law na swak para ma-forfeit natin ang mga ginamit nila. What is the assets. existing law right now? As far as this civil forfeiture lang ang ating ginagawa ngayon. Civil lang. So maganda rito, Snake Boy, pag ginawa yan, May batas talaga. meron ng isang agency na talagang yun lang ang tututukan. Tapos pwede ba maging source of fund yun, ng gobyerno? Talaga, yun. Dapat yan, naka-tie up yan sa Treasurer's Office, sa Treasurer of the Republic. National Treasurer. Para meron lang ipa-flow back lahat, sa mga
officers Local na tesorero. sa mga nag-operate para mahuli itong mga to, pwede may i-flow back yung ilang benefit. Yung pera, para to improve magamit pa their... natin. PCGG. Hindi, importante yan. Wala namang masyadong... Wala na yun Ano kailangan nun, Sikboy? Batas. Law. Batas yan, batas. Law. Kailangan ng batas. Baka pwedeng buksan yung PCGG. Meron bang batas yung PCGG o EU lang yun? Executive, hindi, batas yun. Batas yun. Kasi revolutionary government yun. Revolutionary government. Oh, di Batas pwedeng yun. presidential issuance lang din. Amending. Hindi pwede. Ngayon, hindi pwede. You have Pero to... maganda tignan yung sinabi ni Sec Boying na dapat may ahensya talaga. Ito PCGG, sa halip na hinahabol mo isang pamilya lang, nakadedicate sa Marcos lang, gawin na natin talagang ahensya na talagang for feature agency sa lahat. Sa lahat na may kasalanan. Sa bayan. Diba? Na mayroong desisyon na pagdating sa assets na nagamit at lahat. Importante yun eh. Lalo yung sa courts, yung mga barel, nawawala na lang. Ang pera, nawawala na lang. Yung ebidensya. Ang mga ebidensya. Yung drugs, yan, sinusurrender naman yung drugs. Sinusunog. Sinusunog Yung yun. pera paano? Pero yung pera, tsaka yung mga barel, mga sasakyan, mga kotse, mga bahay, wala nang Ano nag-follow up. nangyayari doon? Hindi, free rin ng korte after a while pag hindi claim ng government. Walang inventory. Drug factory yung bahay at lupa. Di ba? Sinamsam mo. Dapat samsamin yan. Dapat yan, final forfeiture. In favor of the government. Will go to the Republic of the Philippines. Tama naman. Walang gumagawa nun. Wala. At saka sinasabi nga ni Sec, civil forfeiture. Walang batas Walang batas. Civil lang workout. Hindi yun, Sen. Baka... Maganda nga Pwede yan. gawin yun. Para lahat, para hindi nawawala yung mga inventaryo, yung mga ebidensya, sayang. Para may takot. Pag sila na-involve sa krimen, May mawawala mangyayari ang sa sasakyan mo, mawawala ang pera mo, mawawala ang bahay mo, property, mawawala ang lupa mo. Halimbawa, ikaw. Kasi kagaya ngayon, yung pag sinabi mo AMLA, wala nga eh. Pao, Wala. yung bahay mo, hindi mo siya gagamitin para sa trafficking, di ba? Kahit gano'ng kaganda pa yan. Di ba? Kasi mawawala sa'yo pag ginamit mo. Halimbawa, ikaw. Kaya sa iba niyang ginagawa. Hindi sa bahay. Hindi sa bahay. Sa iba niyang Halimbawa, yung apartment. Iba. Kasi ngayon, ang palusot ngayon, Check Boying, ang palusot hindi, lesi ko lang naman yan eh. Di ba? Ngayon, kung alam mong merong kansabit, mag-iingat ka sa pagpirma ng kontrata doon sa lesi. Hindi, pero ano yan presumed yan na alam yan kasi merong visitorial rights. Ang lessor. So, presumed na alam niya lahat ng nangyayari sa kanyang loob ng property niya. Hindi niya pwedeng sabihin na umupa lang sa akin yan. No. That does not hold. That will never hold. Tama. Basta magaling ang prosecutor. Pau. Tama. Alam mo na. Kagaya ngayon, Sec, yung tungkol doon sa mga sa AMLA. Nalaman na mga ito, asset mo ito o kaya pera mo ito na associated sa criminal activity. Ano mangyayari? Yung problema napapansin natin doon sa AMLA, parang pag... Kaya nga eh. Hindi, mahina ang AMLA natin. Diba? Mahina talaga. Pagka medyo high profile lang, Nawawala pagka low profile, nawawala. Hindi, tsaka kasi yung kultura ng bangko, ng BSP. Ando ng AMLA. Hindi sila aggressive. Hindi mabilis. Protective sila sa bangko eh. Very protective. Protective sila sa bangko. Minsan ang bangko yung instrument for the crime eh. Yes. Many a time, yun ang instrument for the crime. Ito kay Andy Bautista. Ayan yan. Andy Bautista. Pag-usapan nga natin. Money laundering yan. Itong Andy Bautista na to, nagoyo ako nito eh. Kala ko. Bakit na naman? Dati Nag-deposit ka sa Luzon Development Bank? Nag-deposit Dali siya doon. Nag-invest ka. Ang laki Kay Ferry. pinasok ni Ed sa LDB. Yung Luzon Development Bank. Hindi ako nag-deposito ron. Dahil alam ko kung kanino mapupunta. Ayan. Pero ito minsan naisulat ko pa ng maganda eh. Kasi maayos naman talaga eh. Hindi. Valedictorian yan. Yung archive dito para basahin natin. Basahin natin. Kung paano yung pinuri? Kung paano yung pinuri si Ateneo Law School, valedictorian yan. Sabi ko pa si Andy Bautista has the chops. Yes, of course. Talagang matindi. Harvard Law School. Harvard Law School. Batang Pinuri mo. Tapos ganyan ka pala, boss. Pero alam mo yan he had a perfect story until a certain time. He had a perfect story. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ano yan? Talagang nakaproject yan. Sabi lang sa akin naka-project yan to be President of the Philippines. Yes. Talaga everything. Yes. Kaya ano yan Ganon? Lawyer. Ateneo Law School. Tapos Harvard Law. Yes. Lahat ng kanyang direksyon to be the President of the Philippines. Hindi kaya nga ito, pinapayuhan ko He wanted to be president. He has the qualities eh. Yes. Magaling isip, magaling Magandang lalaki, magsalita, matangkad. magandang lalaki. Kaya lang, Naigis pa natin minsan Yes! psikologo natisod eh. Natisod. Natisod. Ang problema mo, Chairman,
gumawa ka na ng ganyan, inaway mo pa misis mo. Hindi, baka nakatikim ng pampabulag. Nabulag na. Diba? Natuluyan. Yung number one problema, inaway niya, miss. Inaway. Tinan mo. Ang nangyari ngayon, tinuro ng misis mo. May naiwang pera. Hindi niya akalain na mangyayari yung ganun. Hindi niya akalain yung US. Iimbestigahan siya. Ang punto pero kaya nagkaroon ng basihan yung US na imbestigahan dahil sa misis. Dahil yung misis mo nag-ingay. May naiwang kang cheque doon sa Amerikana. Merong cash na nakita sa ganun. May latigo. May latigo. Okay na. May latigo. May latigo. Actually, okay na yung tungkol doon sa mga JB, yan pa yun. Meron kang pantalon na kwero. Di ba? Pantalon na kwero na maraming butas. Di ba? Actually, okay na sana yung mga cheque. Ang naging problema yung latigo at saka yung posas. Yun. Doon nagka-problema. Okay na. Doon nagalit si Mrs. Ikaw naman kasi. May hinahanap na latigo. Alam mo na natin kay Jonat. Saan ba ginagamit yung posas? Sa latigo. Si Pao na. Saan ginagamit ang posas? Saan ginagamit sa loob ng bahay. Saan ba ginagamit yung latigo at saka posas? Di ba kunwari may baka. Baka, yan. Ayaw sumunod sa'yo ng baka. Latiguhin. Hindi pero sa loob ng bahay. May baka ba sa loob ng bahay? Ngayon, susunod yun. So ngayon, dadalhin mo sa tao yun. By way of analogy. Hindi, yung baka nagiging tao. Yun ba yun? Binabasa mo na. Dadali mo sa matador. Pwede mong pagkakitaan. Ayun. So pag sinabi mo, hinagupit mo yung latigo. Yung handcuff. Yung handcuff. Yung handcuff. Paano yung handcuff? Yung handcuff. Sige. Depende yun kung may balahibo o yung handcuff. Ano sabi ng Pao? Kinimento mo na sa akin to. Ano sabi ng baka nung nilatigo? Nung nilatigo. Aray! Ouch! Pero, alam, nung hinangkap yung baka, Yung hinangkap, ano sabi ng baka? Depende yan kung may balahibo. ito tanong ko, Pao. Bakit ako? Ito tanong ko. Pantasya mo yan eh. Kasi may nagtanong lang sa akin. Pakitanong mo naman. Diba? Sino yung nilalatigo? Siya ba? Siya ba yung nakaposa? Siya ba ang nakaposa at nilalatigo? Paano tunog doon? Moo! Hindi, kagaya niyan, Sek. Yung tungkol doon sa LDB, yung mga nandoon na pera. Hindi, pero ito US authorities kasi ito, kaya medyo mabigat. Sinasabi ko, Ed, yung tungkol nga doon sa, maraming pera yun sa Marami LDB. O ano mangyayari doon ngayon? Kung yan forfeited ba yan? Yung sinasabi mo, hindi, kailangan siguro may proseso. Meron. Kasi ang hirap niya, paano mo patutunayan na yung ito, idiniposito ko rito, kasama dun sa isang malaking sindikato na etc. o illegally acquired. Di ba? Yan ang mabigat dyan Pero ito, US na ito. Hindi na siya makakawala rito. Kung si Congressman Marcoleta lang ang nagsasabi, baka meron pa ako. Pero ito, US authorities Medyo magaling to. Magaling naawa ko kay George Garcia dyan. Bakit? Kasi allegations lang. Patay parang siya. Yung media, sinasakyan ng todo. Yes, ang laki. Lalo na yung libertarian media natin. Pasyadong binibigyan ng pahalaga kagad. Paninira pa lang. Pinalalaki nila. Akin naman kay Chairman George. May kampanya Alam mo natin may kampanya. May kampanya sa likod. Kanina pinapanood ko yung yung Storycon. Si Ami Pamintuan tsaka si Ed Lingaw. Grabe yung treatment nila kay George Garcia. Ganun Yung bakbak nila ito naman ang akin kay... Parang guilty ka agad. Mali naman yun allegation lang ni Marcoleta yun Ang akin lang naman, Chairman George. Pinatulan yun. Tsaka lata namang may May kampanya. May kampanya against Chairman George. Di ba, ako na lang ang magsasalita para sa inyo para hindi na kayo masyadong maipit kay Chairman George. Chairman George, kung talagang ang tingin mo medyo mali yung sinasabi ni Congressman Marcoleta, di-demanda mo. Wala naman sa Halls of Congress nang diniliver yun Hindi nga, ang problema nga dyan. Sinasakyan kagad. Demolition job. Yung provision na basta punishable by less than 6 years, baliwala. Hindi, immune from arrest pa rin yung tao. Siyempre, it will get into the way. Kasi sabihin natin, kasuhan niya. Yung nag-aano lang ng evidence, o kaya
intriguing against honor. Yung mga yan, nakakabwisit ng mga kaso yan kasi summary yan eh. Pero bakit ikaso mo siya, exempted siya sa batas. Marami kasi, kasi marami yan na crimes na pwede mo i-allege. Light penalties lang. Tama. Light penalties lang kasi crimes against honor eh. Kaya so, abala pa. pwede kang yariin ng yariin. Immune ka from arrest. Kaya wag na lang. Kaya ito muna, bago tayo mag-break, kasi may last break pa yata tayo, galing kay 3607. Sabi niya, Gerald Dodo, ka-executive sessioner, huwag niyo nang pagalitin si Sec Boying yan sa mga issue na ganyan. Yung puso niya, kayo talaga. Patawanin niyo na lang. Yan, huwag na. Napatawa na nga. Kaya nga in-explain ko yung latigo. Kasi ikaw, Pao, yan. Kaya pala nung minsan nag-swimming tayo, nagubad ka ng t-shirt, puro sugat. Hindi, puro pilat. Puro pilat. Parang yung buntot pagi tumama sa'yo. Hindi, itong doon sa forfeiture of assets na naalala ko lang. Kasi last month, nakatanggap ako ng parang warning sa isang abogado. Nakakasuhan daw ako ng libel. Kasi meron kaming may sarili po kasi akong media company. So may sarili kaming report na dun sa isang babae na allegedly involved sa isang drug syndicate. So, sinusulat namin. Tapos pinadala ako ng abogado na kesyo hindi daw siya makatulog. Libelous daw yung article. Pero lahat yun documented. Lahat kami may documents. Ngayon, abogado ng babae ito. Abogado ng babae. Medyo tinatakot ka? Tinatakot ako. So ako, sige, tinigil ko muna. Pero hindi niya alam ko na pina-freeze na ng Court of Appeals yung assets niya. Ganon. So pag ganon, yung mga so ngayon ang tanong ko, yung mga freezing of assets, it's not the same ba SEC as forfeiture? Ay ba? Freeze pa lang. Freeze lang yun. Ang forfeiture, kukunin na sa'yo. So hindi ibig sabihin, kanya after a couple of years, may right na yung state. Wala. Hanggang hindi na po forfeit in the state's favor. Kaya huwag ka mag-alala, yung bahay mo ayos pa. Ayos pa yan, ha? Ito naman nag-text lang, basahin ko lang. Sabi niya, hindi ko na sabihin kung sino, kaibigan natin to. Bautista will be convicted in the US but will be sent back to the Philippines to face bribery charges. Hindi papayag ang US na doon siya makulong. Yun sabi niya. Bakit? Ewan ko kung bakit ganun. Ano ba yun? Citizen ba yun? Para tumagal doon? Citizen siguro yun doon, ano? Baka sa Canada. Or permanent resident. Baka permanent resident. Nasa Canada daw eh. Lumipat siya ng Canada. Sayang si Chairman Andy, no? Pero bago lang tayo he was destined to... marunong he was building his life, programming his life to reach the highest position in the country. Tapos ang ganda rin naman ng ESME niya. Magaling yan. Pati academic record yan. Magaling. Bago lang tayo magpaalam, mga boss, ito lang, nagpapatulong lang itong ating mga kasama, nagte-text sa atin. Sabi lang, itong African swine fever lang, kasi kanina nakapakinggan ko si Yusek Cesar, yung guest niya kanina, mga kawawa, mga Batanggenyo, taga Quezon, 1 week na yan, yung gamot hindi pa dumating. Laganap na pati sa mga backyard na mga growers, ay naapektuhan na lahat sila. So, wala na sila, ubus na yung kanila daw na pangkain at saka matindi daw ngayon pinagdadaanan. Ang daming problema, no? Pero ito lang kanina napakinggan ko lang kasi ang lagi sinasabi ng BAI, CNJB, na meron daw silang ipapasok na vaccine, ano? Linawin lang ho natin itong vaccine po na to, para lang alam ho ng mga nasa agrikultura, wala pa pong aprobadong vaccine sa buong mundo sa African swine fever. Wala pa po. Yan po ay hindi pa po dumadaan sa pagsusuri ng FDA at ng ibang bansa. Kung kaya't yan po ay natatagalan. Ano? Kaya hindi po pwede natin iasa doon lamang po sa vaccine. Kasi akala nila vaccine eh. Ang solusyon. Hindi po. Ang solusyon po dyan, yung dati pong ginagawa natin, paglawak po ng paggamot, tapos yung pagtingin doon sa mga checkpoint, maglagay ng checkpoint, inspeksyon ng mga farms, at yun, indemnification para doon sa mga nag-aalaga para matulungan sila. Pero wag ho tayong umasa sa vaccine dahil yung pong ipapasok na vaccine, hindi alam to yung ipapasok na vaccine is only an experimental permit. Parang Demvax siya. Parang Demvax or kahit COVID, parang ganun. Ipapasok yan under a permit na dapat yan, ite-testing pa yan. Hindi pa yun. So wag tayong umasa doon. May program, magpatulong na sila sa advanced countries kasi maraming ganyan. At this point in time, isipin mo, ang tuwan-tuwa ang Brazil sapagkat tayo na ang number second biggest importer from Brazil.
Tuwan-tuwa sila. Bakit sa Brazil merong ganun, tayo wala? Importante, masolusyonan yung problema. Importante ang dami na nagugutom Ang dami na. Nawawalan ng negosyo, nagugutom. So, paano tayo? Si Boss E.T. ba ready na? Hindi. Meron. June. Wala si Boss E.T. Meron. Merong next week. Next week pa si Boss E.T. So ngayon, sinong... Meron. May invitation si Sen. May invitation si Sen. Ha? Basta. Pero kung di nyo alam, hindi kayo kasama. Pero si Sen, nakita mo ang datingan ni Sen. Nakita mo.